Kung natatakot ka sa paglipad, umalis ka na ngayon dahil ang tinitingnan natin ay hindi isang kalabang nagpapabagsak at hindi rin ito pagkakamali ng piloto. Ito ang tuluyang pagbagsak ng industriya ng abyasyon ng isang dating superpower. Ngayong linggo, naranasan ng Russian Air Force ang isa sa pinakamalalang trahedya nito na hindi tungkol sa Ukraine. Ang eroplanong nasa screen mo, ang pinakamalaking turboprop sa mundo. Isa itong alamat at multo. Ayon mismo sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, masyadong delikado ang eroplanong ito para lumipad at opisyal na itong inalis sa serbisyo noong nakaraang taon. Lumipad pa rin ito at nauwi sa trahedya. Sa malas para sa mga Ruso, hindi na ito isang hiwalay na insidente, kundi bagong realidad na dapat nilang harapin. Mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop, nagkaroon na ng mahigit 100 aksidente sa industriya ng abyasyon ng Russia at mukhang lalo pang lalala ang sitwasyon. Tingnan natin kung ano ang nangyari ngayong linggo at kung bakit. Palatandaan ito ng mga darating pa. Isang Russian Antonov, 22 military transport aircraft ito, na literal na nagkakabiyak-biyak sa Frumotsko district, malapit sa reservoir. Nangyari ito noong nakaraang linggo. Noong Disyembre 9, hindi talaga dapat lumipad ang eroplanong ito. Kita mo, ito ang pinakamalaking turboprop aircraft sa buong mundo. At ito na lang ang natitirang ganito ng Russia. Kayang dalhin ng eroplano ang 80 toneladang karga na may maximum take-off weight na 200 at 50 tonelada. Maganda sana pero sa kasamaang palad. Mahigit 50 taon na ang eroplano at ayon sa Russian Defense Ministry, ito ay na-decommission lang noong nakaraang taon. Ayon sa website ng ministeryo, masyadong delikado ang eroplano. Para lumipad, kaya nila ito pinadecommission. Ang isang na-decommission na eroplano ay dapat nakaimbak o kaya'y kinakalasan para sa mga piyesa. Pero ang Russian aviation ay sobrang bumabagsak na kaya ang militar ay nagiging desperado na. Ngayon, kinukuha na nila ang mga na-decommission na eroplano at umaasang walang problema. Sa kasamaang palad, may nangyaring mali. Nagka-technical na error habang lumilipad ang eroplano. Sa kabutihang palad, matapang na inilayo ng mga piloto ang eroplano mula sa mga sibilyan at bumagsak ito sa imbakan ng tubig. Sa kasamaang palad, namatay lahat ng sakay. Ang katapangang iyon ay hindi dapat magpagulo sa atin mula sa katotohanan. Ang insidenteng ito ay hindi isang pagkakamali. Hindi ito isang minsanang pagkukulang. Ito ang resulta ng patakaran na ipinatutupad ng pamahalaang Ruso sa nakalipas na 3.5 taon. Isang araw bago ito, nagkaroon pa ng 2 biktima ang Russia. Dahil sa patakaran ni Putin, nagkaroon ng pag-atake ng drone ng Ukraine sa loob ng Russia. 2 piloto ng fighter jet ang inutusan na sumakay sa kanilang jet at lumipad sa himpapawid para labanan ang mga drone na ito. Sa kasamaang palad, pag-upo pa lang nila sa jet, agad na nag-activate ang ejection system. Nasa loob pa sila ng hangar. Pareho silang tumama sa kisame at namatay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Hindi ito galing sa isang Ukrainian na source. Galing ito sa mga Russian Telegram channel na sumusuporta sa pananakop ni Putin. At hindi nila nakikita kung paano nagdudulot ng pagbagsak sa lahat ng aspeto ng Russian aviation industry, parehong sibilyan at militar ang pananakop na iyon. 2 araw matapos, Disyembre 12 nahuli ng Ukrainian drone ang Russian Antonov, 26 transport aircraft na nakatigil sa runway at naghahanda mag-take off. Puno ng karga ang eroplano at nasa loob ang piloto. Tingnan mo kung ano ang nangyari pagkatapos. Iyan ay 10 Russian na namatay sa loob lang ng 1 linggo nang hindi man lang napalilipad ang kanilang mga eroplano, mga jet, lahat dahil sa kapabayaan ng Russia. Pero lalo pa itong titindi at matagal na nating nakikita ang mga palatandaan na paparating ito. Noong Marso ng nakaraang taon, nakakita tayo ng ilusyon. Ang Ilyushin, 76 na military cargo plane na ginawa rin noong dekada 70 ay nagliyab habang nagte-take off at pagkatapos ay bumagsak ito sa sementeryo. Dahil dito, 15 katao sa loob ng eroplano ang namatay. Ang insidenteng iyon ay nagpapakita ng pagbagsak ng industriya ng eroplano sa Russia. At ang linggong ito ay bunga ng pagbagsak na iyon. Ang tanong ay, bakit ito nangyayari? At bakit ito madalas mangyari? Para dyan, kailangan nating tingnan ang kasaysayan ng industriya ng abyasyon sa Russia at sa kasamaang palad.
Hindi ganoon karami ang simula nito. Dahil dito, nang salakay ni Putin ang Ukraine noong 2022, malaking problema ito sa mga airline ng Russia. Nagpatupad ang kanluran ng mabibigat na parusa sa mga airline, kaya bawal lumipad ang mga eroplano ng Russia sa mga bansang kanluranin. Bukod pa rito, hindi na rin sila makabili ng imported na pyesa kapag nagkaproblema ang eroplano nila. Ibig sabihin, nang simulan ni Putin ang pananakop, literal na nagsimulang mamatay ang mga eroplano ng Russia dahil marami sa eroplano ng Russia ay Boeing at Airbus mula kanluran. Kahit ang mga eroplanong gawa sa Russia ay gumagamit ng piyesang hindi kayang gawin ng bansa at kaya sila bumibili mula sa Boeing at Airbus. Panahon na lang ang hinihintay bago pumalya ang mga spare na ito. Kailangan ng bawat eroplano ng regular na maintenance, pagkukumpuni at pagpapalit ng piyesa. Dahil sa mga sanction, hindi makuha ng Russia ang mga iyon. Naalala ko ngayong taon, sinubukan ng Russia kumbinsihin ang mga bansang kanluranin na alisin ang mga sanction. Nag-file sila ng motion sa Estados Unidos na sinasabi, "Hoy, nalalaglag na ang mga eroplano namin mula sa himpapawid." Ang mga bansang kanluranin ang may kasalanan sa pagkamatay ng mga sibilyan dahil sinanksyon nila ang mga airline ng Russia. Pero sa kasamaang palad, hindi iyon umubra dahil ayaw tumigil ni Putin sa kanyang pananakop. Kaya nananatili pa rin ang mga sanction. Ngayon, alam ni Putin na oras na lang ang bibilangin bago magsimulang bumagsak ang lahat. Kaya lantaran niyang sinabi na dapat maging independyente ang Russia sa abyasyon. Kaya magsisimula silang gumawa ng sarili nilang eroplano sa bansa. Lahat ng mga planong nasa isip natin at plano nating makagawa ng mahigit 1,000 eroplano pagsapit ng taong 2030. na meron tayo Ang sarili nating mga lokal na gawa. Batay sa plano ni Putin 2 taon na ang nakalipas, target ng Russia na makagawa ng 171 bagong eroplano ngayong taon sa 2025, pero sa kasamaang palad nagkaroon ng ilang mga problema. Noong Hunyo, binago ng Russia ang target at sinabing makakagawa lang sila ng 21 eroplano bago matapos ang taon. O sige, kunwari Disyembre na. Ilan na kayang eroplano ang nagawa ng Russia? Gusto nyo hulaan? Isa lang. Talagang nasa tamang landas na silang maging independyente. Pag ang mga apo ni Putin na ang namuno sa trono, biro lang. Pero alam kong may ilan sa inyo na nagtatanong na 3.5 taon na ang nakalipas. Hindi makagawa ang Russia ng mga bagong eroplano at hindi rin sila makakuha ng piyesa mula sa mga kumpanyang kanluranin. Kaya paano pa rin nakakalipad ang ilang eroplano ng Russia? O paano? Para itong cannibalism ng eroplano. Kinakalakal ng mga airline sa Russia ang ilang gumaganang eroplano para makuha ang piyesa at magamit sa iba. Ipinagmamalaki pa nila ang ideyang ito. Sa katunayan, kamakailan lang 2 pinakamalalaking airline sa Russia. Isa na rito ang Aeroflot na sigurado akong narinig na ng marami, ay gumawa ng isang napaka-public na kasunduan kung saan naglipat sila ng 8 cargo na eroplano. Bukas sila tungkol dito. Ang mga eroplanong binibili nila mula sa ibang airline ay hindi nila pinalilipad sa Russia. Ginagamit lang nila ito bilang donor ng piyesa ayon sa kanila. Dahil dito, maraming eksperto ang nagbabalang ang fleet ng Russia sa 2026 ay magiging kalahati na lang ng fleet nila noong 2022. Habang ito'y nangyayari, tuloy pa rin sa paglipad ang mundo sa himpapawid. Kabaligtaran ang ginagawa ng Russia, kaya siguro hindi na natin dapat tawaging developing country ito. Baka dapat tawagin natin itong kabaligtaran. Di ako mahusay sa Ingles, kaya di ko alam ang tamang salita. Paki-comment na lang kung ano dapat sabihin. Malaking problema ito, lalo na para sa bansang Russia. Sila ang pinakamalaki sa heograpiya. May 12 time zones, maraming etnisidad at federasyon. Kung wala ang konektibidad ng abyasyon na naging sandigan ni Putin sa huling 25 taon ng kanyang pamumuno, marami pang mga problemang pang-ekonomiya at panlipunan ang lilitaw sa loob ng Rusya. At iyan ay isang bagay na maaaring hindi kayang harapin ni Putin kung hindi kayang suplayan ng Moscow ang mga komunidad sa Siberia o sa Chechnya. Ano pa ang insentibo para sa mga rehiyong ito na manatiling bahagi ng Russian Federation? Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan. Kahit sundalong Ruso, karaniwan, dinidemonetize
o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Hindi gusto ng advertisers ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng modernong digmaan na kinakaharap at sinusubukang lagpasan ng mga Ukrainyano, kaya naniniwala kaming mahalagang talakayin ito lahat at kaya namin inilunsad ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga ads sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin. Hindi namin ginagamit ang ads para pondohan ang site dahil hindi sang-ayon ang advertisers sa mga paksa namin. Sa halip, umaasa kami sa suporta ninyo. Kung interesado ka sa ganitong balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos na walang sensura at makuha ang mga bonus na content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Sinusuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.